Habang paliko sa kanto ang multimillionaire na si Don Ramon, ay nagulat siya ng isang batang babae ang tumawag sa kanya at sinabi na ito ang kanyang apo sa bunso niyang anak na lalaki. Isang pendant ang ipinakita ng batang babae kay Don Ramon at nakita niya ang larawan ng kanyang bunsong anak sa loob ng naturang pendant. "Ako po si Angel, Don Ramon. Apo niyo po ako," sabi ng batang babae na may malanghel na mukha. Isang umaga, pumarada ang itim na kotse sa harap ng malaking gusali sa gitna ng lungsod. Bumaba mula roon ang matandang lalaki na si Don Ramon Villanueva, ang may-ari at nagtatag ng Villanueva Industries. Kilala sa paggawa ng mga dekalidad na produktong pangkonstruksyon ang kumpanyang yon na ginagamit sa pagbuo ng mga matitibay na tulay, gusali at iba pang mga istruktura, pinagmamalaki ng bansa. Si Don Ramon ay isang tanyag na pangalan sa industriya ng pagnenegosyo. Ngunit mas lalo siyang hinahangaan dahil sa kanyang kabutihan. Mula sa pagiging simpleng manggagawa sa isang pabrika nung kanyang kabataan, nagsumikap siya, kumayod at pinag-aralan ang bawat aspeto ng negosyo. Wala siyang minanang yaman o tulong. Lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang sipag, tiyaga at disiplina. Kilala si Don Ramon hindi lamang sa kanyang tagumpay, kundi sa kanyang malasakit sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanyang karangyaan, patuloy siyang nagbibigay ng donasyon sa mga ospital, paaralan at iba't ibang proyektong pangkomunidad para matulungan ang nakararami. May mga regular na feeding program siyang sinusuportahan para sa mga batang lansangan. At tuwing Pasko, nag-aabot siya ng biyaya sa mahihirap na pamilya. Sa kanyang tahanan, maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga kasambahay. Lahat sila ay may maayos na sweldo, benepisyo at respeto mula sa kanya. Ngunit sa kabila ng kasaganahan niya, may lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Isang bakanting puwang sa kanyang puso na hindi mapunan ng yaman o tagumpay. Matagal nang nawala sa kanyang buhay ang kanyang anak. Iniwan siya ng mga ito upang magtungo sa ibang bansa at tuparin ang kani-kanilang mga pangarap. Ang kanyang mga apo ay hindi rin niya nakakasama dahil maging ang mga yon ay may sarili ng buhay. Tuwing nag-iisa sa kanyang silid, si Don Ramon ay madalas na napapabuntong hininga at palagi niyang naitatanong, "Anong halaga ng lahat ng yaman na ito kung hindi ko naman kasama ang aking mga anak at mga apo?" Sa masikip na eskinita ng isang squatters area ay nakatayo si Don Ramon sa gitna ng nagkakagulong mga tao. May dalang mga supot ng bigas, damit, at mga laruan ng kanyang mga tauhan na abala sa pamimigay sa mga residente. Nakangiti si Don Ramon habang pinagmamasdan ng mga batang masayang nakatatanggap ng mga regalo. Pagkatapos ng pamimigay ay nilapitan si Don Ramon ng kapitan ng barangay. "Don Ramon," bati ng kapitan, maraming salamat po sa lahat ng ito. Malaking tulong sa amin ang inyong kabutihan." Bahagyang ngumiti si Don Ramon at sumagot, "Walang anuman, kapitan. Minsan kailangan nating tumulong sa mga nangangailangan. Lalo na't pinagpala tayo ng higit pa sa ating pangangailangan." Salamat po talaga," muling sabi ng kapitan. "Napakabuti talaga ng inyong puso. Kaya patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon." Nakangiting tumango si Don Ramon at nagpaalam na, "Sige kapitan, mauna na ako. Marami pa akong kailangan asikasuhin. Basta ipagbigay alam nyo lang sa aking sekretary kung may mga pangangailangan pa ang inyong komunidad." Naglakad na siya palabas ng lugar na yon habang patuloy na binabati at pinasasalamatan ng mga residente. Ngunit nang makalayo na siya ng kaunti, may narinig siyang boses ng batang babae mula sa kanyang likuran. "Don Ramon!" Tawag ng tinig ng bata na naging dahilan upang siya'y mapahinto. Lumingon siya at nakita ang isang payat na batang babae na nagmamadaling lumapit sa kanya. Huminto siya at hinintay ito. "Ano yon, iha?" Tanong ni Don Ramon habang nakakunot ang noo. "Hindi ka ba nabigyan ng regalo kaya mo ko hinahabol?" Umiling ang bata at huminga ng malalim. "Hindi po, Don Ramon. May gusto lang po akong ipakita sa inyo." May hinugot ang batang babae mula sa bulsa nito.
isang pendant na hugis puso. Inabot ng batang babae ang pendant at nang makita yun ni Don Ramon ng malapitan ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maaaring makalimutan ang pendant na yon dahil pagmamay-ari yun ng namayapa niyang asawa. "Buksan niyo po ang pendant, Don Ramon," nakangiting utos ng batang babae. Dahan-dahang binuksan ni Don Ramon ang pendant at sa loob nun ay naroon ang litrato ng kanyang yumaong anak na si Ricky. Ang bunsong anak niya na namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Bumigat ang kanyang dibdib sa mga alaala at hindi niya napigilan ang maluha. "Ricky, anak," bulong niya habang malungkot na nakatingin sa larawan. Napalingon siya sa batang babae. "Saan mo nakuha ito?" "Ang pendant na ito ay binigay ko sa asawa ko nung bagong kasal kami, bago siya pumanaw. Ibinigay niya ito sa aking anak na si Ricky." Ngumiti lang ang batang babae. "Ibinigay po sa akin yan ng aking tatay. Ang anak niyo pong si Ricky. Siya po ang tatay ko. Ako po si Angel, Don Ramon. Apo niyo po ako." Sabi ng batang si Angel na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Halos mapanganga si Don Ramon sa sinabi ng bata. Napatitig si Don Ramon sa batang si Angel. Bagamat litong-lito, marahang yumuko si Don Ramon upang pagmasda ng mabuti ang mukha ng bata. At doon niya nasilayan ang mga mata, ang labi at ang ngiti ng kanyang bunsong anak na si Ricky sa mukha ni Angel. Hindi inasahan ni Don Ramon ang biglaang pagyakap ni Angel. Mahigpit ang yakap nito na para bang matagal na nitong hinintay ang pagkakataon na yun. "Matagal ko na po kayong hinahanap, Lolo," sabi ni Angel. Bahagyang nanginig ang boses nito habang nakayakap kay Don Ramon. Nabigla man, dahan-dahang hinaplos ni Don Ramon ang likod ng bata. "Halika, Angel. Sumama ka sa akin. Gusto pa kitang makilala ng lubusan." Malumanay niyang sabi. Walang pag-aalinlangan na sumama si Angel kay Don Ramon. Pagdating sa mansyon, hindi maitago ni Angel ang kasiyahan habang palingalinga sa paligid. Namangha ito sa mga malalaking chandelier, antigong kasangkapan at magagandang painting sa pader. Ilang sandali pa, binuksan ni Don Ramon ang pinto ng isang malaking silid sa ikalawang palapag ng bahay na may napakalaking kama. "Angel," sabi ni Don Ramon habang nakangiti, "dito ka natitira mula ngayon. Ito na ang magiging kwarto mo." Napangiti si Angel. "Salamat po, Lolo," sabi nito habang tinitignan ang kabuuan ng malaking silid. "Iha, gusto ko lang malaman ng kwento kung paanong naging anak ka nga ng anak kong si Ricky," sabi ni Don Ramon. Marahan namang tumango si Angel at nagsimulang magkwento. "Ayon po kay nanay, may lihim na relasyon si nanay at si tatay Ricky. Takot daw po si tatay na malaman niyo ang tungkol kay nanay. Kasi po, mahirap lang si nanay. Natatakot daw po siya na baka hindi niyo magustuhan ang pinili niyang mahalin," sabi ni Angel na may halong lungkot sa boses. Napalunok si Don Ramon. Para sa kanya ay walang kaso kahit sino ang ibigin ng kanyang mga anak. Mahirap man o mayaman, basta sigurado siyang totoong nagmamahala ng mga ito ay walang problema sa kanya. "Bago po namatay si Tatay Ricky sa aksidente, ay ibinigay niya itong pendant kay nanay para po kahit hindi kami magkasama, palagi naming makikita ang mukha niya. Pero mukhang paraan na po pala niya yun para magpaalam sa amin." Malungkot na wika ni Angel. Ang nanay mo, nasaan siya?" tanong ni Don Ramon. "Wala na rin po si nanay. Nung nakaraang taon ay namatay na rin po siya dahil sa sakit na tuberculosis. Dahil sa kapos po kami sa pera ay hindi siya nakapagpagamot," sabi ni Angel habang may namumuong luha sa mga mata. Bagamat ramdam ang bigat ng emosyon, may alinlangan pa ring nararamdaman si Don Ramon. Hindi pa rin makapaniwala sa mabilis na pagbaliktad ng kanyang mundo. Kaya't nagpasya siyang tanungin si Angel. "Angel, kung payag ka lang, gusto ko magpa-DNA test tayo para makasiguro tayo na ako nga ang iyong lolo." Napakunot ng noo si Angel.
tila naguguluhan. Ano po ang DNA test, Lolo? Ngumiti si Don Ramon at ipinaliwanag. Ang DNA test ay isang pagsusuri upang malaman kung talagang magkadugo tayo. Malalaman natin kung ako talaga ang iyong lolo sa pamamagitan ng pagsuri sa ating dugo. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, tumango si Angel ng may kumpiyansa. Payag po ako, Lolo. Gusto ko rin pong malaman kung kayo talaga ang pamilya ko. Nang gabing yon, puno ng pananabik at kaunting kaba si Don Ramon. Hindi pa rin lubusang makapaniwala, ngunit may pag-asa sa kanyang puso. Kinabukasan ay agad na nagtungo sina Don Ramon at Angel sa isang klinika ng kakilalang doktor ni Don Ramon. Doon ay kinuhaan sila ng DNA samples at sinabihan sila ng doktor na lalabas ang resulta makalipas ang 1 linggo. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa nakatanggap si Don Ramon ng tawag mula sa kakilala niyang doktor na lumabas na ang resulta ng DNA testing. Agad na nagtungo sina Don Ramon at Angel sa klinika upang malaman ang resulta. Magkatabi sa upuan ng maglolo habang naghihintay sa doktor. Tahimik ang paligid at ramdam ni Don Ramon ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hawak ni Don Ramon ang kamay ni Angel at ramdam niya ang bahagyang panginginig ng bata. Pumasok ang doktor sa silid dala ang isang envelope. Ngumiti ito ng matipid sa kanila bago tumingin kay Don Ramon. Don Ramon, Angel, panimula ng doktor. Lumabas na ang resulta ng inyong DNA test. Binuksan ng doktor ang envelope. Nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng puso si Don Ramon. Halos hindi siya makahinga sa pananabik at kaba habang hinihintay ang sasabihin ng doktor. Pagkatapos na mailabas ng doktor ang isang papel mula sa envelope, ay ngumiti ito sa kanilang dalawa. Ayon sa resulta ng DNA test, magkadugo nga kayo. Ikaw, Don Ramon, ang lolo ni Angel. Saglit na napatulala si Don Ramon. Tumingin siya kay Angel at ngumiti ng malapad. Angel, apo nga kita. Sabi ni Don Ramon. Ang boses niya ay puno ng kaligayahan. Napangiti rin si Angel at mabilis itong yumakap kay Don Ramon. Sabi ko naman sa'yo, Lolo, apo mo talaga ako. Masayang wika ni Angel. Hinaplos ni Don Ramon ang buhok ni Angel. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang yakap-yakap si Angel. Makalipas ang napakahabang panahon ay muli niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Simula nang makumpirma ni Don Ramon na apo nga niya si Angel, ay binago na ni Don Ramon ang takbo ng buhay nito. Ginawa ni Don Ramon ang lahat para ipalasap kay Angel ang mga bagay na hindi nito naranasan noong nakatira pa ito sa squatters area. Isang araw, nagpasya si Don Ramon na dalhin si Angel sa isang sikat na mall para mamili. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang mapansin ni Don Ramon ang tuwa sa mga mata ni Angel sa bawat nakikita nitong kakaibang bagay sa paligid. Lolo, ang ganda-ganda po dito. Parang sa TV lang ako nakakakita ng ganitong lugar. Sabi ni Angel habang hawak ang kamay ni Don Ramon. Huwag kang mag-alala, apo. Dahil lahat ng nakikita mo ay pwedeng maging sayo. Gusto kong ma-experience mo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan noon. Sagot ni Don Ramon habang nakangiti. Pumasok sila sa isang store kung saan nakadisplay ang magaganda at mamahaling mga damit. Sinalubong sila ng sales lady at ginaid nito si Angel sa pagpili ng mga damit. Namangha si Angel sa bawat damit na ibinibigay ng sales lady. Lahat ng yon ay isinukat nito sa tulong ng sales lady. Nang lumabas sila sa store ng mga damit, ay napakarami nilang dalang paper bags na puro damit ni Angel ang laman. Lolo, ang dami naman pong damit. Sa akin po ba talaga ang lahat ng ito? Tanong ni Angel. Hindi pa rin ito makapaniwala. Oo naman, apo. Lahat ng yan ay sayo. At sa ibang araw kapag meron akong libreng oras, ay sasamahan ulit kita na mag-shopping. Sagot ni Don Ramon. Dahil oras na para sa pananghalian ay dinala ni Don Ramon si Angel sa isang sikat na restaurant. Umorder siya ng mga pagkaing hindi pa natitikman ni Angel. Lolo,
Ang sarap po ng pagkain. Sabi ni Angel habang umunguya ng steak. Ngumiti si Don Ramon habang pinapanood si Angel. Kumain ka lang, Angel. Kapag may gusto ka pa, umorder ka lang. Huwag kang mahihiya. Wika ni Don Ramon. Parang hindi ko na po kaya, Lolo. Ang dami na po kasi nating agad na in-order. Sayang naman ang mga to. Sambit ni Angel. Yung mga hindi natin mauubos ay ipapa-takeout natin. Ipapasalubong natin sa mga kasambahay. Nakangiting wika ni Don Ramon sa kanyang apo. Simula noon ay napuno ng kasiyahan si Angel sa bawat araw na lumipas. Tuwing umaga ay ginigising ito ng amoy ng masasarap na agahan na inihahanda ng mga kasambahay sa mansyon. May bagong bisikleta rin ito na ginagamit nito sa paglibot sa malawak na hardin o kaya sa buong village. Samantala, si Don Ramon ay masaya ring nakikita ang kasiyahan ng kanyang apo. Sa bawat tingin niya kay Angel, nakikita niya ang refleksyon ng kanyang bunsong anak. At alam niya na si Angel ang malaking regalo na iniwan sa kanya ni Ricky. Isang gabi nasa opisina si Don Ramon sa kanyang mansyon. Abala siya sa harap ng laptop at nakatutok sa mga dokumentong kailangan niyang tapusin. Tahimik ang buong silid nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ni Don Ramon sa mababang boses. Ako po ito, Lolo. Sagot ni Angel na nasa labas ng pinto. Oh, Angel, ikaw pala yan. Tuloy ka. Bukas yung pinto. Tura ni Don Ramon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Angel at tumayo sa tabi ni Don Ramon. Napansin ni Don Ramon na alumpihit ang apo niya. Tila may nais itong sabihin pero nahihiya ito. Bakit, Angel? May kailangan ka ba? Tanong ni Don Ramon. May sasabihin po sana ako, kaya lang nahihiya po ako eh. Nakayukong tugon ni Angel. Ano yun? Huwag kang mahihiya sa akin. Sa lahat ng tao rito sa bahay, sa akin ka dapat hindi nahihiya kasi lolo mo ko. Wika ni Don Ramon. Lolo, gusto ko lang po sanang sabihin na malapit na po ang birthday ko. Sabi ni Angel. Ah, talaga apo? Kailan ba ang birthday mo? Tanong ni Don Ramon. Sa Sabado po, Lolo. Sagot ni Angel. Bahagyang namula ang pisngi nito na tila nahiya yung sabihin. Ngumiti si Don Ramon at bahagyang tumango. Agad siyang nakaisip ng isang plano para sa nalalapit na espesyal na araw ng kanyang apo. Aba, hindi ko papayagang lumipas ang kaarawan mo ng walang engrandeng selebrasyon. Sigurado kong hindi ka pa nakakaranas ng isang magarbong birthday party, hindi ba? Tanong ni Don Ramon. Hindi pa nga po, pero tama po ba ang narinig ko? Magkakaroon po ako ng party? Excited na tanong ni Angel. Oo naman, Angel. May sorpresa ako para sa'yo sa darating na Sabado. Gusto ko na maging memorable ang kaarawan mo na yon. Sabi ni Don Ramon habang hinahaplos ang buhok ni Angel. Hindi na napigilan ni Angel ang kasiyahan at niyakap nito si Don Ramon. Salamat po, Lolo. Sobrang saya ko po. Hindi na po ako makapaghintay na dumating ang birthday ko. Kulang na lang ay tumalon si Angel sa labis na kasiyahan. Ngumiti si Don Ramon habang mahigpit na yakap si Angel. Walang anuman apo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Oh, may iba ka pa bang kailangan? Wala na po, Lolo. Salamat po ulit. Sige po, babalik na po ako sa kwarto ko. Hindi na po kita aabalain sa ginagawa mo. Nakangiting wika ni Angel at tumalikod na ito. Naglakad ito patungo sa nakabukas na pinto. Nang sumunod na umaga ay dinala ni Don Ramon si Angel sa sementeryo. Tahimik ang paligid habang naglalakad sila sa pagitan ng mga puntod. Pumasok sila sa isang malaking mausoleo. Huminga ng malalim si Don Ramon habang pilit na nilalabanan ang kirot na bumabalik sa kanyang puso sa tuwing naroon siya sa lugar na yon. Angel, ito ang puntod ng iyong ama na si Ricky. Tura ni Don Ramon. Nag-alay siya ng bulaklak at nagsindi ng kandila sa puntod ni Ricky. Hinaplos niya ang makinis na lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng bunso niyang anak. Lumuhod si Don Ramon sa harap ng puntod at nagsimulang magsalita. Ricky, anak,
Pasensya na kung hindi ko alam na nagkaroon ka ng anak. Pero huwag kang mag-alala kasi magkasama na kami ni Angel. Nangangako ako na ako na ang bahala sa kanya. Naiiyak na wika ni Don Ramon. Pinunasan niya ang kanyang mga mata dahil sa nagbabadyang luha roon. Maya-maya ay hinaplos na rin ni Angel ang lapida ng puntod ni Ricky. Tatay, sana kasama ko ngayon si nanay para mas masaya sana tayo. Pero huwag niyo po akong intindihin kasi hindi po ako pinapabayaan ni Lolo Ramon. Ayos lang po ako rito. Wika ni Angel. Hindi na napigilan ni Don Ramon ang pagluha. Ngunit ang mga luha niya ay hindi lamang sakit ng pagkawala ng isa niyang anak, kundi dahil na rin sa kasama na niya ang kanyang apo kay Ricky. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang birthday ni Angel. Agad na nagsimula ang paglalagay ng dekorasyon sa malawak na hardin sa harapan ng mansyon. Nakahanda na rin ang mga mesa na may iba't ibang masasarap na pagkain. Mula sa malaking pinto ng mansyon ay nakatanaw si Don Ramon sa paghahanda para sa kaarawan ni Angel. Masaya siya dahil sigurado siyang magugustuhan ni Angel ang sorpresang inihanda niya para rito. Lumapit si Angel at niyakap nito ng mahigpit si Don Ramon. Lolo, maraming salamat po. Ngayon ko lang naranasan ng ganitong selebrasyon ng birthday ko. Sabi nito, may ngiti sa labi ni Angel, ngunit may bahagyang lungkot sa mga mata. Napansin niyo ni Don Ramon. "Oh Angel, bakit parang malungkot ka?" Tanong niya. Masaya naman po ako, kaya lang wala po akong bisitang ibang tao. Wala pa po kasi ako nagiging kaibigan dito sa village. Tugon ni Angel. Bago pa man makasagot si Don Ramon, ay 3 puti na van ang huminto sa harapan ng mansyon. Bumukas ang mga pinto ng van at sunod-sunod na bumaba ang mga batang kasamang lumaki ni Angel sa squatters area. Natigilan si Angel sa gulat at tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Angel, yan ang sorpresa ko sa'yo. Sinadya kong imbitahan ang mga kaibigan mo mula sa dati mong tirahan. Alam ko kung gaano mo sila pinahahalagahan at alam kong gusto mo makasama sila sa espesyal na araw mo." Nakangiting wika ni Don Ramon. Tinignan ni Angel ang mga bata at ang kanilang mga masayang ngiti. Nagtaka si Don Ramon nang mapansin ang bahagyang pagsimangot ni Angel. "Angel, hindi ka ba masayang makita mga kalaro at mga kaibigan mo dati?" Tanong ni Don Ramon. Ngumiti si Angel at bahagyang nagkamot sa ulo. Masaya po ako, Lolo. Nabigla lang talaga ako. Hindi ko inakalang magagawa niyo ang ganito para sa akin. Anito sabay ngiti. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula na ang kasiyahan sa araw na yon ni Angel. Nagkaroon ng performance mula sa 2 clown at mga palaro. Matapos yon ay nagsimula ng kumain ang mga bisita ni Angel. Sa kalagitnaan ng masayang pagdiriwang, napansin ni Don Ramon ang ingay ng tawanan at sigawan ng mga bata sa hardin. Masaya siyang nakatanaw kay Angel at nakita niya na nilapitan nito ang ilang bata mula sa squatters area. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang pagbabago sa ugali ng kanyang apo. Namamanghang hinawakan ng isang batang babae ang magandang damit ni Angel. Tinabig ni Angel ang kamay ng batang babae. "Huwag mong hawakan ang damit ko! Baka madumihan mo pa!" Bulyaw ni Angel. Tila napahiya ang batang babae kaya napayuko na lamang yon. Maya-maya, lumapit ang isa pang bata na may dalang candy. Tuwang-tuwa itong nag-alok kay Angel ng candy. Ngunit biglang tinapik ni Angel ang kamay ng bata. "Hindi ko kailangan yan! Marami akong mas masasarap na pagkain dito!" Sabi ni Angel ng may kayabangan. Habang pinagmamasdan ni Don Ramon ang mga eksenang yun, unti-unting nabalot ng pangamba ang kanyang puso. Kita niya ang labis na saya ni Angel sa karangyaan ng bago nitong mundo, ngunit hindi niya inaasahan ang biglang paglabas ng hindi magandang ugali nito sa mga batang nakasama nitong lumaki sa squatters area. Lumapit si Don Ramon kay Angel at malumanay na kinausap ito. "Angel, apo,
Napapansin ko na medyo may nasasaktan ka sa mga sinasabi mo. Alalahanin mo, sila ay mga kaibigan mo. Pagpapaalala ni Don Ramon sa apo. Nagbibiruan lang naman po kami, Lolo Ramon. Saka dapat hindi mo na lang sila pinapunta rito, Lolo. Mas masaya siguro ako kung tayo-tayo lang ang nandito ngayong birthday ko. Nandito lang naman po sila hindi dahil sa akin kundi gusto nila makakain ng masarap na pagkain. Tura ni Angel. Saglit na natigilan si Don Ramon sa sinabi ni Angel. Hindi niya inasahan na ganoon ang magiging pananaw ng kanyang apo matapos niyang bigyan ng magandang buhay. Angel, nakalimutan mo na ba na galing ka rin sa kinalalagyan nila? Nasa magandang posisyon ka ngayon, oo. Pero wag mo sanang kalimutan kung saan ka nagmula. Mahinahong sabi ni Don Ramon. Nagkibit-balikat si Angel at sumimangot bago mabilis na lumayo upang makipaglaro ulit sa ibang mga bata. Tahimik na pinagmasdan ni Don Ramon ang kanyang apo at sa puso niya ay umusbong ang isang bagong alalahanin. Kung patuloy niyang ibibigay ang lahat ng karangyaan kay Angel, ay baka tuluyang mawala ang kababaang loob na inaasahan niyang mapanatili nito. Kinagabihan, matapos ang magarbong pagdiriwang ng kaarawan ni Angel, ay kumatok si Don Ramon sa pinto ng kwarto nito. Pagkabukas ni Angel ng pinto, ay agad na pumasok si Don Ramon. Ibinigay niya kay Angel ang isang kahon na may magandang balot. Angel, isa pa yan sa regalo ko ngayong birthday mo. Nakangiting wika ni Don Ramon. Agad na binuksan ni Angel ang regalo. Nang malaman nito na bagong cellphone ang laman nun, ay nagningning ang mga mata nito at halos mapatalo nito sa saya. Wow, Lolo! Salamat po! Ang tagal ko na pong gustong magkaroon ng cellphone! Masayang sabi ni Angel at mahigpit na niyakap nito si Don Ramon. Napangiti si Don Ramon sa tuwa ng kanyang apo, ngunit nang kumalas si Angel sa pagkakayakap, ay napansin niya ang ilang nakabalot na regalo na nakatambak sa isang sulok ng kwarto ni Angel. Angel, ano yung mga regalo na yon? Bakit hindi mo pa binubuksan? Tanong ni Don Ramon habang nakatingin sa mga kahon. Tinatamad na akong buksan ang mga yan, Lolo. Galing kasi yan sa mga batang squatter. At sigurado kong walang kwenta ang mga laman yan. Sambit ni Angel habang nakasimangot. Hinaplos ni Don Ramon ang ulo ni Angel at marahang nagsalita. Apo, hindi mahalaga kung anong laman ng mga regalong yan. Kahit simple o murang regalong natanggap mo, dapat mong matutunang magpasalamat at mag-appreciate. Paalala ni Don Ramon. Ngunit imbis na pakinggan siya ni Angel, ay humiga na ito sa kama at humikab. Lolo, inaantok na ako. Baka pwedeng bukas na natin pag-usapan yan. Matutulog na po ako. Salamat po ulit sa cellphone. Sabi ni Angel. Nahalata ni Don Ramon ang pag-iwas ni Angel sa huli niyang sinabi. Napabuntong hininga si Don Ramon at bahagyang ngumiti. Bagaman ay may halong lungkot ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi ng apo at tahimik na lumabas ng kwarto. Habang isinasara ang pinto, nag-iwan siya ng malalim na buntong hininga. Kinaumagahan ay nagtungo sa likod ng mansyon si Don Ramon. Napansin niya ang isa sa mga kasambahay na may hawak na malaking itim na plastic bag habang naglalakad patungo sa basurahan. Manang, ano yung tinatapon mo? Tanong ni Don Ramon. Don Ramon, basura po ito mula sa kwarto ni Angel. Sagot ng kasambahay. Lumapit si Don Ramon at binuksan ang garbage bag. Nagulat siya nang makita na ang nasa loob nun ay ang mga regalong ibinigay ng mga bata kay Angel. Hindi pa rin bukas ang mga yon. Sandali, bakit nandito ang mga regalong ito? Tanong ni Don Ramon habang may bakas ng pagtataka at lungkot sa kanyang boses. Huminga ng malalim ang kasambahay at bahagyang yumuko. Don Ramon, si Angel po ang nag-utos na itapon ang mga ito. Wala na raw siyang balak pambuksan dahil hindi naman daw mahalaga ang laman. Napatingin ng matagal si Don Ramon sa mga regalo. Bawat isa ay may simpleng pambalot ngunit halatang pinaghandaan ng mga batang nagbigay. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib
habang nagbalik sa kanyang isipan ang mga payo at aral na pilit niyang itinuturo kay Angel tungkol sa pagpapahalaga. Tila hindi yun sineryoso ng kanyang apo. Sige Manang, ako na ang magtatabi ng mga yan. Huwag mo nang itapon at sayang. Wika ni Don Ramon. Kinuha ni Don Ramon ang ilang regalong hindi pa nabubuksan at dinala niya ang mga yon sa kanyang opisina. Habang tinitignan ang mga yon, ay napaisip siya kung napasobra ba ang pagbibigay niya ng karangyaan sa kanyang apo, kaya hindi na nito magawang magpasalamat sa maliliit na bagay na natatanggap nito. Simula nang makita ni Don Ramon ang hindi magandang pag-uugali ni Angel, ay nag-isip na siya ng paraan para mabago agad yon. Hanggang sa naisipan niya na isama si Angel sa isa sa mga charity works niya. Umaga pa lang ay nakaayos na si Don Ramon. Kumatok siya sa kwarto ni Angel. Hindi nagtagal ay binuksan ni Angel ang pinto. Lolo, bis na bis po kayo ah. Saan po ang punta nyo? Tanong ni Angel. Hindi lang ako may pupuntahan. Ikaw rin. Sasama ka sa akin, Angel. Kaya mag-ayos ka na. Tugon ni Don Ramon. Sumigla agad ang mukha ni Angel at mabilis itong bumangon. Sige po, Lolo. Sa mall ba tayo pupunta? Magsha-shopping ulit tayo? Tanong ni Angel. Basta, mamaya ay malalaman mo. Tura ni Don Ramon. Mabilis na nag-asikaso si Angel at makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na sila ng umaandar na kotse. Inabot ng halos 2 oras ang kanilang biyahe hanggang sa huminto sila sa harapan ng isang bahay ampunan. Pagbaba nila ng kotse ay agad na napansin ni Don Ramon ang pagsimangot ni Angel. Lolo, bakit tayo nandito? Akala ko po sa mall tayo pupunta. Inakbayan ni Don Ramon si Angel at mahinahong nagsalita. Dito tayo pupunta ngayon, Angel. Ang mga batang narito ay kagaya mo. Wala rin silang mga magulang. Pero maituturing na swerte ka pa rin kasi meron kang lolong nagsisilbing magulang mo. Tara na sa loob. Naghihintay na sa atin ang mga bata. Nakangiting wika ni Don Ramon. Tahimik si Angel habang papasok sila. Sa loob ay agad silang sinalubong ng masiglang mga bata at ng masayahing kawani ng bahay ampunan. Isa-isa nilang inabot ang mga laruan at munting regalo sa mga bata, ngunit halata sa kilos ni Angel na wala itong gana sa ginagawa. Habang namimigay sila ng mga laruan at regalo, ay patuloy ang palihim na pagsulyap ni Don Ramon sa apo. Umasa siyang makikita niya ang kahit munting ngiti o simpatsya sa mukha nito. Subalit nakasimangot lang si Angel. Napailing na lamang si Don Ramon sa kanyang apo. Sa kanilang pag-uwi, hindi mapigilang tanungin ni Don Ramon si Angel. Kumusta ang experience mo sa pamimigay ng mga laruan sa mga bata, Angel? Nagkibit balikat si Angel. Okay lang naman po. Nakakainip. At sana wag mo na lang ako isama sa ganun lugar. Ang dami pa pong ibang mas masayang lugar, gaya ng mall o kaya ay amusement park. Tugon ni Angel. Angel, dinala kita roon dahil gusto kong ma-realize mo kung gaano ka kapalad kumpara sa kanila. Pero mukhang hindi mo yun nakikita. Malungkot na sabi ni Don Ramon. Walang sagot na nakuha si Don Ramon kay Angel. Halatang umiwas ito sa sinabi niya dahil itinuon nito ang pansin sa dinadaanan nila. Habang tahimik silang bumabiyahe pa uwi, ay dama ni Don Ramon ang bigat ng kanyang alalahanin para sa apo. Sinubukan niyang iwaksi ang pagkadismaya, ngunit hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung paano niya matutulungan si Angel na matutong magmalasakit sa iba. Kinaumagahan, pababa pa lang si Don Ramon sa hagdan, ay dinig na niya ang malakas na pagsigaw ni Angel mula sa dining area. Napahinto siya upang pakinggan ang sinasabi ng kanyang apo at kung bakit tila galit na galit yun. Manang, bakit walang bacon? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na dapat ay palagi may bacon kapag mag-aalmusal ako? Galit na sabi ni Angel. Pasensya na, Angel. Naubusan tayo ng bacon at nakalimutan ng isa sa mga kasambahay na bumili nun sa grocery.
Mahinahong sagot ng kasambahay. Napakasimple at dali na nga lang ng trabaho nyo. Hindi nyo pa magawa na maayos? Sa tingin mo, gaganahan pa akong kumain kung wala ang paborito kong pagkain? Mga wala kayong kwenta! Sayang lang ang pinapasweldo ni Lolo Ramon sa inyo! Puno ng inis at pangiinsulto na bulyaw ni Angel. Hindi na nakapagpigil pa si Don Ramon. Nagmadali siyang bumaba ng hagdan at pumunta siya sa dining area. Naabutan niya si Angel na nakaupo at may galit na ekspresyon sa muka habang ang kasambahay ay nakatayo at nakayuko. Angel, bakit mo sinisigawan si Manang? Mataas ang boses na tanong ni Don Ramon. Nagulat si Angel. Kasi Lolo, hindi sila nagluto ng bacon. Alam naman nilang paborito ko yon kaya hindi pwedeng mawala ang bacon kapag mag-aalmusal ako. Tugon ni Angel sa mababang boses. Dahil lang sa bacon ay nagagawa mo ng manigaw at magsalita ng masasakit sa kasambahay natin? Akala mo ba'y hindi ko narinig ang mga pinagsasasabi mo kanina? Dismayadong sabi ni Don Ramon. Hindi nakapagsalita si Angel at yumuko na lamang ito. Lumapit si Don Ramon kay Angel. Alam mo ba na matagal na dito sila Manang? At kahit isang beses, hindi ko sila sinigawan, minura o ininsulto ng dahil lang sa kanilang pagkakamali. Kaya sana ay matuto ka magpasensya at rumespeto, lalo na sa nakatatanda sa'yo. Pagpapangaral ni Don Ramon. Hindi pa rin nagsalita si Angel habang ang mukha nito ay nakasimangot. Hindi ko na gusto ang ugali mo, Angel. Kaya sana ay baguhin mo na yan. Patuloy na wika ni Don Ramon. Wala pa ring sinabi si Angel ngunit ang pagkakasalubong ng mga kilay nito ay nagbigay ng senyales kay Don Ramon na masama ang loob ng kanyang apo dahil napagsabihan niya ito. Tahimik ang gabing yon sa mansyon. Nakaupo si Don Ramon sa gilid ng kanyang kama habang puno ng pag-aalala. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang hindi magandang ugali ng kanyang apo. Napatingin siya sa dingding sa kanyang harapan kung saan nakasabit ang malaking litrato ng kanyang yumaong anak na si Ricky. Nakangiti sa litrato si Ricky at ang mga mata nito ay puno ng sigla. Lumapit si Don Ramon sa litrato at hinaplos yun. Napabuntong hininga siya at bahagyang umiling. Ricky, bulong ni Don Ramon, ano bang gagawin ko sa anak mo? Mahal na mahal ko siya pero parang iba ang ugali niya. Hindi siya marunong magpasalamat o magpakumbaba. Alam ko na hindi siya lumaki sa maayos na buhay kaya umasa ako na magiging mabuti siya sa mga taong kapos. Pero iba ang nangyayari. Sana may magawa pa akong paraan para turuan siyang maging mabuting tao. Habang patuloy si Don Ramon sa pagsasalita, lalo lamang lumalim ang naramdaman niyang lungkot at bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa may isang ideya na sumagi sa kanyang isip. Parang may liwanag na pumasok sa kanyang isipan at isang paraan ang naisip niyang maaaring makatulong sa kanya upang mabago ang ugali ni Angel. Baka kung ipaparanas ko sa kanya ulit kung paano maghirap, ay baka doon niya maintindihan ang halaga ng bawat bagay. Bulong ni Don Ramon. Sana tama itong naisip ko, Ricky. Baka ito magtuturo kay Angel kung paano maging mas mabuting tao. Naging buo ang pasya ni Don Ramon. Simula bukas, sisimulan niyang turuan si Angel sa mas simpleng paraan ng pamumuhay upang matutunan nito ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba at pagrerespeto sa lahat ng tao. Maagang nagising si Don Ramon ng araw na yon at pagbaba niya sa dining area ay nadatan niyang nakaupo na roon si Angel na parang hinihintay siyang makasabay sa almusal. Umupo na si Don Ramon at agad siyang pinagsilbihan ng isang kasambahay. Good morning, Lolo! Masiglang bati ni Angel. Good morning din, Angel. Tugon ni Don Ramon. Maya-maya tumingin si Don Ramon kay Angel at sa seryosong tono ay sinabi niya, Angel, mag-impake ka pagkatapos natin mag-almusal. Meron tayong pupuntahan. Tura ni Don Ramon. Nagulat si Angel. Ha? Saan tayo pupunta, Lolo?
Tanong ni Angel na may kasamang pagtataka. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Seryosong sagot ni Don Ramon. Matapos kumain ay agad na nagtungo si Angel sa kwarto nito. Habang si Don Ramon ay naiwan sa dining area, agad niyang kinausap ang kasambahay na naroon. Manang, kayo muna ang bahala dito sa bahay ha. Mawawala kami ni Angel ng ilang buwan. Sabi ni Don Ramon. Saan po kayo magpupunta, Don Ramon? Tanong ng kasambahay. Sa ngayon ay hindi ko pa pwedeng sabihin. Kapag okay na ang lahat ay babalik din kami. Tugon ni Don Ramon. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na si Angel sa sala. Habang si Don Ramon ay umakyat sa kanyang silid at kinuha ang isang maleta na may katamtamang laki at bumaba siyang muli sa sala. Lumabas na sila ng mansyon at sumakay sa isang mamahaling kotse. Habang umaandar ang kotse, nanatiling tahimik si Don Ramon. Alam niyang labis nang nagtataka si Angel kung saan sila pupunta, pero ayaw muna niya yung sabihin sa kanyang apo. Pagdating sa isang terminal ng bus, ay huminto ang kanilang sasakyan at bumaba silang maglolo. Nagtaka si Angel at napatingin sa paligid. Lolo, bakit tayo nandito? Bakit tayo sasakay ng bus? Ang dami nating sasakyan ah. Tanong ni Angel. Ngunit hindi sumagot si Don Ramon. Sa halip, tinapik niya si Angel sa balikat at tinuro ang isang nakahintong bus. Doon tayo sasakay, Angel. Ani Don Ramon. Wala nang nagawa si Angel kundi sundin si Don Ramon. Pagkasakay nila sa bus ay agad din yung umandar. Mahaba ang naging biyahe at makalipas ang napakahabang mga oras ay tumigil na ang bus. Bumaba na sina Don Ramon at Angel. Matapos yun ay sumakay pa sila ng tricycle na naghatid sa kanila sa isang liblib na lugar. Puno roon ng malalawak na taniman ng palay sa paligid. Naglakad pa silang dalawa sa ilalim ng init ng araw. Lolo, ang init naman dito. Ang layo naman ito. Saan ba tayo pupunta? Reklamo ni Angel. Tahimik lamang si Don Ramon at patuloy lang siyang naglakad ng marahan. Maya-maya ay narating na nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Wala yung bakod o kahit anong bakas ng karangyaan na nakasanayan ni Angel sa mansyon. Pagdating sa kubo, napatingin si Angel sa paligid at malalim na huminga. Lolo, ito ba ang lugar na ipapakita mo sa akin? Ipapamana mo ba sa akin ang lupaing ito? Tanong ni Angel. Angel, hindi tayo nagpunta rito para ipamana sa iyo ang lupang ito. Sambit ni Don Ramon. Bakit tayo nandito? Tanong ni Angel na puno ng pagtataka. Hindi naman tayo titira dito, hindi ba? Baka bakasyon lang ito, tama ba? Patuloy na tanong ni Angel. Muling tumingin ng diretsyo si Don Ramon sa apo at seryosong sinabi, Angel, simula ngayon, dito na tayo titira. Deklara ni Don Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Angel at tila hindi makapaniwala sa narinig. Lolo, imposible! Bakit tayo titira dito? Ang laki ng mansyon mo. Bakit naman natin iiwan yun? Puno pa rin ng pagtatakang sabi ni Angel. Ang mansyon, ang negosyo at ang lahat ng meron ako. Wala na ang mga yon, Angel. Itong kubo na lang na ito at ang maliit na palayan ang meron ako. Bagsak ang balikat na tura ni Don Ramon. Ha? Ano pong ibig mong sabihin? Tanong ni Angel habang nag-aalangan at hindi maalis ang pagkagimbal sa mukha. Matagal nang bumagsak ang negosyo ko, apo. Pag-amin ni Don Ramon. Ginawa ko ang lahat para makabangon. Pero hindi ko na naisalba ang aking negosyo. Naibenta ko ang mansyon pati na ang iba nating ari-arian. Wala na akong kayang ibigay sa iyo kundi ang simpleng buhay natin dito. Natulala si Angel at hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Lolo, paano nangyari ito? Akala ko maayos pa ang lahat. Tanong ni Angel. Ito ang katotohanan ngayon, apo. Wala na akong kayang ipagmalaki sa iyo na yaman. Kaya kailangan natin magsimula muli dito sa payak na lugar na ito.
Tugon ni Don Ramon. Hindi agad nakapagsalita si Angel. Luminga-linga ito at napangiwi ito nang makita kung gaano kaliit ang kubo na kanilang titirhan. Alam ni Don Ramon na hindi akalain ni Angel na ang magarbong buhay na sandali nitong naranasan ay biglang maglalaho ng ganoon kabilis. Lolo, ibig sabihin wala na talaga tayong pera? Dito na talaga tayo titira? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Angel. Tumango si Don Ramon. Oo, Angel. Alam kong mahirap itong tanggapin, lalo na't natikman mo ang masaganang buhay. Pero ito ang totoo ngayon, at kailangan nating mag-adjust. Matututo tayong mabuhay ng simple. Sabi ni Don Ramon. Napalunok si Angel. Tila hindi pa rin ito matanggap ang nangyari. Tinapik ni Don Ramon sa balikat si Angel. Magiging okay din tayo, Apo. Ang mahalaga ay magkasama pa rin tayo. At dito sa lugar na ito, matututo ka ng mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong karangyaan. Turan pa ni Don Ramon habang sinusubukang magbigay ng lakas sa kanyang apo. Unang araw ng kanilang simpleng pamumuhay sa baryo ay nagsimula na agad na magreklamo si Angel. Isang simpleng almusal ang inihain ni Don Ramon. Sa mesa ay may nakahain na kanin at pritong tuyo na may kaunting kamatis. Nakita ni Don Ramon ang pag-asim na mukha ni Angel habang nakatingin sa pagkain. Sinimulan na ni Don Ramon ang pagkain habang nakakamay. Walang problema sa kanya ang ganong pagkain dahil galing siya sa hirap at nung bata pa siya ay madalas na ganon ang ulam nila. Oh, bakit hindi ka pa kumakain, Angel? Tanong ni Don Ramon. Wala bang ibang pagkain, Lolo? Tanong ni Angel. Huminga ng malalim si Don Ramon. Ito lang ang kaya nating kainin ngayon, Apo. Hindi na katulad ng buhay natin sa mansyon ang buhay natin ngayon. Kaya dapat ay masanay ka na ulit na kumain ng ganito. Sigurado ko na bago ka mapunta sa mansyon kumakain din kayo ng tuyo at kamatis. Wika ni Don Ramon. Hindi na po kasi ako sanay sa ganyang pagkain, Lolo. Saka wala po ba tayo kahit electric fan man lang? Ang init po kasi. Reklamo ni Angel. Malumanay na sumagot si Don Ramon. Wala tayong electric fan, Angel. Kailangan nating magtiis sa kung anong meron tayo at wag mo na lang hanapin ang wala. Sige na, kumain ka na. Lalong nadismaya si Angel ngunit wala itong nagawa kundi sundin si Don Ramon. Kumain ito pero halatang wala itong gana. Lolo, pwede ba tayong bumili ng kutsyon? Ang tigas po kasi ng higaan natin Banig lang. Ang sakit po ng likod ko ngayon. Request ni Angel. Wala tayong pambili ng kutsyon. Yung pera ko rito ay kailangan nating tipirin dahil wala tayong trabaho pareho. Nakalaan na ito para sa pagkain natin. Tugon ni Don Ramon. Pasimpleng sinulya pa ni Don Ramon si Angel at pilit na tinataga ng loob. Sa kabila ng lahat, alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ng apo. Lalo't sanay ito sa karangyaan. Sa totoo lang ay naaawa rin siya kay Angel. Ngunit alam niyang kailangan niyang panindigan ang pagpapanggap na mahirap na sila upang makita ni Angel ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Bakit po kasi nangyari pa ito, Lolo? Akala ko magiging maginhawa ng buhay ko kasi nahanap ko na kayo. Saglit ko lang pala mararanasan yun tapos babalik din agad ako sa pagiging mahirap. Sambit ni Angel. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan. Baka sa pamamagitan nito matutunan mong pahalagahan ng mga simpleng bagay. Hindi ito madali pero kailangan nating magtiis. Sabi ni Don Ramon. Napabuntong hininga si Angel. Halatang hindi pa rin ito tanggap ang kanilang sitwasyon. Pero Lolo, hindi ba tayo pwedeng bumalik sa dati nating bahay? Hindi na ba talaga natin mababawi ang lahat? Malungkot na ngumiti si Don Ramon. Hindi na. Minsan ang mga bagay na nawawala sa atin ay hindi na kayang maibalik, Angel.
Pero may mga pagkakataon na sa pagkawala ng mga bagay na yan, mas matututo tayong maging mas mabuting tao. Nandito ako para tulungan ka. At sana matulungan mo rin ang sarili mo. Payo ni Don Ramon sa kanyang apo. Tumahimik si Angel. Humiling din si Don Ramon na sana'y maunawaan na nito ang mga sinabi niya. Malakas ang paniniwala niya na ang mga pagsubok na yon ay magdudulot ng mabuting pagbabago sa kanyang apo. Isang umaga, habang nagpapahinga si Don Ramon sa harap ng kanilang kubo, ay isang matandang babae ang dumating. Nakasuot ito ng simpleng damit at may hawak na basket ng mga gulay. Mukha itong masungit na kontrabida sa mga palabas na soap opera sa telebisyon. Magandang umaga, Mang Ramon. Bati ng matandang babae. Magandang umaga rin, Divina. Sakto ang dating mo. Sagot ni Don Ramon bago niya tinawag si Angel na nasa loob ng kubo. Angel, halika rito sandali. Tawag niya sa kanyang apo. Lumabas si Angel at lumapit kay Don Ramon. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Angel, siya si Aling Divina. May taniman siya ng patatas doon sa kabilang burol. Pagpapakilala ni Don Ramon. Simula ngayon, doon ka magtatrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Angel at hindi makapaniwala sa narinig. Ano po? Bakit po ako magtatrabaho? Lolo, hindi ko kailangan magtrabaho. Bata pa po ako, ayoko po. Mariing tanggi ni Angel. Angel, wala na tayong pera at wala na rin tayo sa mansyon. Kailangan na natin magtrabaho para mabuhay. Kung malakas pa sana ako magtatrabaho. Pero matanda na ako at hindi ko na kaya ang mga gawaing bukid. Paliwanag ni Don Ramon. Pero Lolo, hindi po ako sanay na magtrabaho. Saka sa taniman talaga ng patatas. Ang init-init puro ni. Reklamo ni Angel. Kung hindi ka magtatrabaho, Angel, magugutom tayo. Wala na tayong ibang mapagkukunan dito. Kailangan mong maintindihan na ito na ang bagong buhay natin. Patuloy na paliwanag ni Don Ramon. Ayaw naman yata ng apo mo na magtrabaho sa taniman ng patatas ko, Mang Ramon. Ayoko sa lahat ay yung maraming arte. Hahanap na lang ako na ibang dagdag sa mga trabahador ko. Mataray na wika ni Divina. Hindi, Divina. Hayaan mo at kakausapin ko ang aking apo. Wika ni Don Ramon at muli siyang tumingin kay Angel. Angel, apo, sige na, pumayag ka na. Kinausap ko si Divina kahapon at sinabi ko na magtatrabaho ka sa kanya. Siya na lang ang tatanggap sa iyo rito. Hindi na sasapat ang pera ko para makabili tayo ng pagkain sa mga susunod na araw. Kailangan mo itong gawin para hindi tayo magutom. Pangungumbinsi ni Don Ramon kay Angel. Napatingin si Angel hanggang sa tumango ito. Sige na nga po, payag na ako. Napipilitang sambit ni Angel. Papayag ka rin naman pala, ang dami mo pang sinabi. Sumama ka na sa akin ngayon sa taniman ko ng mga patatas para malaman mo kung ano mga gagawin mo ron. Turan ni Aling Divina. Tumango si Angel at sinundan si Aling Divina. Ngunit hindi maitago sa mukha nito ang pagkadismaya. Habang paalis si Angel kasama si Aling Divina, ay nakatanaw sa dalawa si Don Ramon. Habang papalayo sina Angel at Aling Divina patungo sa taniman ng patatas, tahimik na nagdasal si Don Ramon na sana'y dumating ang araw na makita ng kanyang apo ang tunay na halaga ng buhay at ang pagkakaroon ng mabuting kalooban ay hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Nang makalayo na ang dalawa, ay nagdesisyon si Don Ramon na sundan si Angel sa taniman ng patatas. Tinahak niya ang mainit na daan. Kahit paano ay namiss niya ang ganong buhay. Malayo sa maingay at mabilis na buhay niya sa syudad. Nang makarating si Don Ramon sa taniman ng patatas, ay nagtago siya sa likod ng isang puno at pinanood ang bawat galaw ng kanyang apo. Sa taniman, hinanda ni Aling Divina ang isang matibay na sako at tinuro kay Angel kung paano magbungkal ng patatas
gamit ang isang maliit na asarol. Ito ang gagamitin mo sa pagbubungkal ng lupa. Kapag nahuhukay mo na ang patatas, ilagay mo sa sako. Dahan-dahan lang para hindi mabiyak ang mga patatas, ha? Sabi ni Aling Divina habang nakataas ang isang kilay. Nakita ni Don Ramon ang pag-aatubili sa mukha ni Angel. Ngunit hindi ito nagreklamo. Bagkus ay sinimulan na nito ang pagbubungkal ng lupa. Napansin ni Don Ramon ang hirap sa mukha ni Angel, lalong-lalo na magsimula ng mapuno ang sako ng patatas. Habang patuloy na nagbubungkal, kitang-kita ni Don Ramon ang pagod na nararamdaman ni Angel. Makailang ulit na itong tumitigil, nagpapahinga at pinunasan ng pawis sa noo. Kahit pa gusto ni Don Ramon na lapitan si Angel at patigilin na ito sa ginagawa, ay pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan ni Angel maranasan ang ganong paghihirap upang matutunan ang tamang pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Nang mapuno na ang sako ng patatas, ay tumayo si Angel. Halos madurog ang puso ni Don Ramon nang makita niyang halos maiyak si Angel nang buhati nito ang sako ng patatas at dinala yon sa mga hanay ng mga sako na puno rin ng patatas. Tahimik na pinanood ni Don Ramon ang bawat paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang apo. Kitang-kita niyang pagkapagod sa mukha ni Angel at ang paminsang pag-alo ng balikat nito dahil sa pag-iyak. Patawarin mo ko, apo. Para rin sa iyo itong ginagawa ko. Bulong ni Don Ramon sa kanyang sarili. Matapos ang ilang sandali ay umalis na doon si Don Ramon at bumalik sa kanilang maliit na kubo. Pagsapit ng hapon ay umalis si Don Ramon sa kanilang kubo at nagtungo siya sa bahay ni Aling Divina. Nakita niya ang matandang babae na abala sa pag-aayos ng mga gulay sa labas ng kubo. Tumigil si Don Ramon sa harap ng matanda at inilabas mula sa kanyang bulsa ang ilang nakatiklop na pera. Ay, Don Ramon, kayo po pala yan! Natatarantang sambit ni Aling Divina. Divina, ito ang bayad ko para sa pagsunod mo sa ipinapagawa ko sa iyo. Sabi ni Don Ramon habang iniabot ang pera. Tinanggap ni Aling Divina ang pera, ngunit kita sa mukha nito ang pag-aalangan at bahagyang pagkabahala. Maraming salamat po, Don Ramon. Pero sa totoo lang po, nakukonsensya na ako sa ginagawa ko kay Angel. Kanina kitang-kita ko ang hirap niya habang binubuhat ang sako ng patatas. Nakakaawa naman po siya, lalo pat sinusungitan ko siya. Pag-amin ni Aling Divina. Ngumiti ng bahagya si Don Ramon, ngunit bakas ang bigat sa kanyang mata. Divina, alam kong mahirap para sa inyo dahil kilala kita na likas na mabait na tao. Pero ituloy nyo lang. Kailangan ni Angel na matutunan ng leksyon na hindi niya nakukuha sa mansyon. Sagot ni Don Ramon. Gusto kong maramdaman niyang muli ang hirap at matutunan niya ang halaga ng mga bagay. Lalo na ang pagbibigay ng respeto sa mga tao na sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Bakit niyo po ba ginagawa ito, Don Ramon? Alam kong mahal na mahal ninyo ang apo niyo. Hindi ba masakit sa inyo na makita siyang nahihirapan? Tanong ni Aling Divina. Napakasakit sa akin bilang isang lolo pero mas masakit na makita na ang apo ko ay lumaki nang hindi marunong magpasalamat at walang pagtingin sa halaga ng mga simpleng bagay. Ayokong lumaki siya na walang malasakit sa iba. Kaya kahit naaawa ako sa kanya, alam kong kailangang pagdaanan niya ang lahat ng ito. Mahabang paliwanag ni Don Ramon. Tumango rin si Aling Divina at tila naunawaan na ang layunin ni Don Ramon. Sige po, Don Ramon, ipagpapatuloy ko po ang plano. Kahit masakit sa kalooban ko. Sana matutunan nga po ni Angel ang aral na gusto niyong matutunan niya. Tugon naman ni Aling Divina. Maraming salamat, Divina. Huwag ka mag-alala. Alam kong balang araw mauunawaan ni Angel ang lahat ng ito. Nakangiting pagpapasalamat ni Don Ramon kay Aling Divina. Nagpaalam na si Don Ramon kay Aling Divina at nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang kubo.
Habang naglalakad ay nagdasal siya ng tahimik para sa kanyang apo. Kinagabihan ay magkasamang nagsalo sa hapunan sina Don Ramon at Angel. Kahit nilagang okra at talbos ng kamote na may sausawa na bagoong ang ulam nila, ay napansin ni Don Ramon na maganang kumain si Angel. Oh, dahan-dahan lang sa pagkain, Angel. Baka mabulunan ka. Paalala ni Don Ramon. Gutom na kasi ako, Lolo. Hindi na ako nakakain kanina kasi ang dami ng kailangang gawin sa taniman ng patatas. Tura ni Angel. Oh, kumusta nga pala ang unang araw mo sa taniman? Tanong ni Don Ramon. Huminga ng malalim si Angel at tila nag-aalangan bago sumagot. Parang hindi ko na kaya, Lolo. Ang hirap ng trabaho dun. Ang bigat ng sako. Tapos ang init pa ng araw. Anito sabay simangot. Alam mo, Angel, lahat ng trabaho ay mahirap sa umpisa. Ako man nagdaan sa ganyan. Alam mo ba nung kasing edad mo ko, halos lahat ng klase ng trabaho ay napasukan ko para lamang maitawid ang pang-araw-araw namin. Wika ni Don Ramon. Talaga, Lolo? Ano po bang mga trabaho ang ginawa niyo noon? Tanong ni Angel. Mahirap lang kami noon, Angel. Pagsisimula ni Don Ramon. Bata pa ako nung nagbenta ako ng dyaryo sa kalsada. Gumigising ako ng madaling araw para lang mauna sa ibang bata at mas marami akong maibenta. Minsan, nagpa-parking boy din ako sa palengke. Nang nagkaedad ako ng konti, naging kargador ako. Binubuhat ko ang mga sako ng bigas at gulay. Naranasan ko rin magtinda ng basaan sa mga jeep at minsan naging tagahugas pa ako ng plato sa isang maliit na kainan. Mahabang kwento ni Don Ramon. Grabe, Lolo. Ang hirap pala ng mga trabaho niyo dati. Palatak ni Angel. Oo, mahirap talaga. Pero sa bawat pagod at hirap, natutunan kong pahalagahan ang kahit mumunting bagay. Masarap sa pakiramdam ang makabili man lang ng 1 kilo ng bigas matapos ang isang araw ng pagtatrabaho. Dahil alam kong pinaghirapan ko yun. Nakangiting wika ni Don Ramon. Pero Lolo, alam mo ba na kahit nung nakatira pa ako sa squatters area, hindi naman ako nagtrabaho ng ganito kabigat? Parang hindi ko nga naisip na magtatrabaho ko ng ganito. Malungkot na sambit ni Angel. Hinaplos ni Don Ramon ang kamay ni Angel. Kaya nga ngayon, ito ang panahon mo para matutunan ang mga bagay na hindi mo naranasan noon. Mahirap, pero sa kalaunan, makikita mo rin ang halaga ng lahat ng ito. Napabuntong hininga si Angel at nakita ni Don Ramon sa mga mata nito ang bahagyang pagkaunawa sa sinasabi niya. Kinabukasan bago pa man sumikat ng husto ang araw, ay nagulat si Don Ramon nang makita niya si Angel na naghahanda na para pumasok sa taniman ng patatas. Ang akala niya kasi ay kailangan pa niya itong pilitin na muling magtrabaho roon. Napangiti si Don Ramon at lihim siyang natuwa. Kahit na nahihirapan at sinabi nitong hindi nito kaya ang trabaho, nagpakita si Angel ng kusang loob na bumalik sa taniman. Nagdasal si Don Ramon sa kanyang puso na sana sa paglipas ng mga araw ay magpatuloy si Angel sa pagbabago nito at matutunan ang mga leksyon na nais niyang iparating. Hapon na nang bumalik si Angel sa kubo. Ngumiti ito kay Don Ramon nang makita siya at agad nitong ipinakita ang hawak na pera. Lolo, sumahod na ako sa taniman ng patatas. Masiglang sabi ni Angel sabay abot ng mga hawak niyang pera kay Don Ramon. Napangiti si Don Ramon at masuyong tinapik ang balikat ng kanyang apo. Mabuti naman, Angel. Hindi ba't ang sarap sa pakiramdam na sumahod ka sa trabahong pinaghirapan mo? Tura ni Don Ramon. Tama ka dyan, Lolo. Pero naisip ko, Lolo, na baka pwede tayong pumunta sa palengke ngayon at bumili ng masarap na ulam. Mag-adobong baboy kaya tayo? Suwestyon ni Angel. Sige, Angel. Tara't pumunta na tayo sa palengke. Mabilis na tumango si Don Ramon.
Masaya siya at puno ng pag-asa sa nakikitang pagbabago ng kanyang apo. Pagdating sa palengke ay agad na bumili sina Don Ramon at Angel ng bigas at 1 kilo ng baboy. Habang pauwi na sila, nadaanan nila ang isang pulubi na nakaupo sa gilid ng daan. Payat ito at nanginginig na waring gutom na gutom. Sandaling natigilan si Angel. Nilapitan nito ang isang tindera ng banana Q at bumili ng 2. Bumili na rin ito ng palamig. Matapos magbayad, nilapitan ni Angel ang pulubi at iniabot ang pagkain at inumin dito. Nagulat si Don Ramon sa ginawa ni Angel. Nang makalayo na sila, tinanong niya ang apo. Angel, bakit mo binigyan ng pagkain yung pulubi? Hindi ba't konti lang ang sahod mo? Alam ko po kasi ang pakiramdam ng nagugutom. Naalala ko nung wala pa akong makain sa squatters area. Kaya kahit konti lang, gusto kong makatulong. Nakangiting sagot ni Angel. Labis na natuwa si Don Ramon sa narinig. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nagbabago si Angel. Nagiging mabait, maalalahanin, at may malasakit na sa kapwa ang kanyang apo. At lahat ng yon ay nangyari sa napakaikling panahon lamang. Pagdating nila sa kubo, nagkusang maghanda si Angel ng mga sangkap para sa adobo. Tahimik na pinanood ni Don Ramon ang kanyang apo habang nagluluto si Angel at baka sa mukha ng matanda ang pagmamalaki. Maya-maya'y naamoy na nila ang mabangong halimuyak ng adobong niluluto ni Angel. Pinaghalo ang toyo at suka at ang karne ay nagiging malambot na. Matapos na maluto ang adobo, ay masaya na silang nagsalo sa simpleng hapunan. Habang sila'y kumakain, napansin ni Don Ramon na may kakaibang kislap sa mata ni Angel. Hindi yon ang dating batang walang pakialam sa mundo. Ito na ang Angel na natutong magtrabaho, magtiyaga, at magmahal sa maliliit na bagay. At sa gabing yon, tahimik na nagpasalamat si Don Ramon sa unti-unting pagbabago ng kanyang apo at sa bagong simula na kanilang sabay na tatahakin. Sa mga sumunod na mga araw ay palaging lihim na sinusundan ni Don Ramon si Angel sa taniman ng patatas. Nakikita niyang walang reklamo si Angel habang nagtatrabaho. Kahit pawisan at halatang pagod na, ay patuloy lamang ito sa pagtatrabaho. May mga pagkakataon pang nakikita niya si Angel na nakikipagbiroan sa ibang trabahador na naroon. Kaya napagtanto ni Don Ramon na natuto na si Angel na makisama sa lahat ng klase ng tao. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong ni Don Ramon si Aling Divina sa daan. Don Ramon! Tawag ni Aling Divina habang papalapit. Oh, Divina, magandang umaga. Kumusta ka na? Pagbati ni Don Ramon. Mabuti naman po. May sasabihin po ako sa inyo. Alam niyo po ba, ibang-iba na ang apo mong si Angel. Noong una, akala ko hindi siya tatagal sa taniman ng patatas. Pero ngayon, aba, hindi na talaga siya nagrereklamo. Sabi ko nga sa sarili ko, bilib ako sa batang yon. Masayang pagbabalita ni Aling Divina. Ngumiti si Don Ramon habang may bahid ng tuwa sa kanyang mga mata. Salamat, Divina. Malaki ang naitulong mo sa kanya. Marami siyang natutunan sa pagtatrabaho sa taniman ng patatas. At kahit ako ay nakikita ko malaking pagbabago niya. Nagmamalaking wika ni Don Ramon. Don Ramon, alam kong hindi madaling panoorin ang mahal natin sa buhay na dumaranas ng hirap. Pero sa tingin ko, nagtagumpay ka sa nais mong ituro kay Angel. Nakikita ko na ngayon na mahal na niya ang pagtatrabaho kahit mahirap. Dahil alam niyang kailangan niya yung gawin para sa inyong dalawa. Tura ni Aling Divina. Tama ka, Divina. Oras na siguro para ihinto ang pagpapanggap. Sapat na ang natutunang aral ni Angel. Ngunit ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo, Divina. Sambit pa ni Don Ramon. Isang gabi, nagising si Don Ramon sa pagtunog ng kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa higaan at dinampot ang cellphone. Nakita niya si Angel na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi.
Lumabas siya ng kubo nang makita niya na ang sekretarya niya ang tumatawag sa kanya. Nang sagutin niya ang tawag ay narinig niya sa kabilang linya ang boses ng kanyang sekretarya. Hello Sir Ramon, pasensya na po kung ganitong oras ako tumawag sa inyo. Ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng oras. Bungad na boses ng sekretarya ni Don Ramon. Walang problema. Ano pa lang sasabihin mo? Tanong ni Don Ramon. May mga investors po na naghahanap na po sa inyo. Gusto po nila na kayo mismo makaharap sa mga meetings. Tugon ng sekretarya. Sabihin mo sa kanila na malapit na akong bumalik. Pinagkakatiwala ko muna sa iyo mga kailangang asikasuhin sa kumpanya. Alam kong kaya mo yan. Wika ni Don Ramon. Matapos ang tawag, napatingin si Don Ramon sa kubo at nagulat siya nang mapansin si Angel na nakasilip mula sa bintana. Nanlamig si Don Ramon dahil alam niyang narinig ni Angel ang mga sinabi niya. Nagmamadaling pumasok si Don Ramon sa loob ng kubo at bumungad sa kanya si Angel na nangingilid ang luha. Lolo, totoo bang narinig ko? Ipinagbibilin mo ang kumpanya mo sa ibang tao? Ibig sabihin, hindi totoong nawala sa inyo ang kumpanya? Tanong ni Angel. Ang tinig nito ay puno ng galit at pagkalito. Huminga ng malalim si Don Ramon. Alam niyang dumating na ang sandaling kailangan na niyang sabihin kay Angel ang katotohanan. Angel, sana'y huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Hindi totoong nawala sa akin ang kumpanya, ang bahay at ang lahat ng meron ako. Itong pagiging mahirap natin, ito ay isang malaking pagpapanggap ko lamang. Pag-amin ni Don Ramon kay Angel. Nanlaki ang mga mata ni Angel sa narinig at bumagsak ang luha nito. Lolo, pinagtrabaho mo ako. Nagpakahirap ako sa taniman ng patatas dahil akala ko mahirap na tayo. Akala ko kailangan ko magbanat ng buto para sa ikabubuhay natin. Tapos ngayon, sasabihin mo na hindi talaga tayo mahirap. Puno ng hinanakit na sigaw ni Angel. Lumapit si Don Ramon kay Angel, ngunit umiwas ito. Nais kong matutunan mo ang kahalagahan ng pagrespeto sa lahat ng klase ng tao, Apo. Nakita ko kasi na simula nang makaranas ka ng marangyang pamumuhay, ay pakiramdam mo ay mas mataas ka na sa lahat. Hindi mo nakilala ang mga dati mong kaibigan sa squatters area at maging ang mga kasambahay natin ay binubulyawan mo. Sana'y naiintindihan mo ko, Apo. Paliwanag ni Don Ramon. Hindi ko kayo naiintindihan. Ilang beses ako nagtiis sa lahat ng sakit at pagod na naramdaman ko. Ginawa kong lahat ng yun para sa iyo kasi akala ko kailangan nating kumita ng pera. Paano mo nagawang paglaruan ng damdamin ko ng ganito? Sigaw ni Angel habang tumutulo ang mga luha. Walang magawa si Don Ramon kundi titigan ng kanyang apo. Bumalik sa kwarto si Angel at nang sundan niyo ni Don Ramon, ay nakahiga na si Angel habang humihikbi. Hinayaan muna ni Don Ramon na mag-isa si Angel sa oras na yon. Naisip niyang kailangan mabigyan ng panahon ng kanyang apo upang maproseso ang lahat ng natuklasan nito. Kinabukasan, nagising si Don Ramon na wala si Angel sa loob ng kubo. Nagmamadali siyang lumabas at umaasang naroon lang ito ngunit kahit sa labas ay wala rin ang kanyang apo. Mabilis siyang naglakad patungo sa taniman ng patatas. Ang nasa isip niya ay baka maaga lang na pumasok sa trabaho si Angel. Pagdating ni Don Ramon sa taniman ng patatas, ay sinalubong siya ni Aling Divina. Don Ramon, anong ginagawa niyo rito ng ganito kaaga? Tanong ni Aling Divina. Divina, nakita mo ba si Angel? Baka maagang nagtungo rito sa taniman. Kinakabahang wika ni Don Ramon. Umiling si Aling Divina. Hindi pa po siya dumadating. Inaabangan ko nga siya dahil bihira siyang lumiban. Sagot ni Aling Divina. Tumindi ang kaba sa dibdib ni Don Ramon. Nakiusap siya kina Aling Divina at sa mga trabahador na tulungan siyang hanapin si Angel. Hinalughog nila ang bawat sulok ng baryo
Ngunit bigo silang lahat na matagpuan si Angel. Bagsak ang balikat na bumalik si Don Ramon sa kubo. Pagpasok niya, napansin niyang nawawala ang ilang gamit ni Angel, ang ilan sa mga damit nito at ang ilang paborito nitong gamit. Doon na niya napagtanto na naglayas talaga ang kanyang apo dahil sa galit at sama ng loob na dulot ng mga kasinungalingan ni Don Ramon. Humugot ng malalim na buntong hininga si Don Ramon at tinawagan ang kanyang driver. Pumunta ka rito sa baryo. Sunduin mo ko. Kailangan ko nang bumalik sa mansyon. Malungkot na tura ni Don Ramon. Naisip niya na baka bumalik na sa syudad si Angel at mas makakabuti na doon na lamang niya ipagpatuloy ang paghahanap sa apo. Lumipas ang 1 linggo mula nang mawala si Angel, ngunit kahit sa tulong ng mga pulis ay hindi pa rin nakita ni Don Ramon ang nawawala niyang apo. Lalong nadagdagan ang bigat sa puso ni Don Ramon sa bawat araw na lumilipas. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na mahanap si Angel, ay tila nawawala na siya ng pag-asa. Isang gabi, biglang naramdaman ni Don Ramon ang pagtaas ng kanyang presyon. Pumintig ng husto ang kanyang ulo at bago pa siya makasigaw ng tulong ay bumagsak na siya sa sahig. Mabuti na lang ay nakita siya ng isang kasambahay kaya mabilis siyang isinugod sa ospital. Ayon sa doktor ay mabuting nadala agad si Don Ramon doon dahil kung hindi ay baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Habang nakahiga sa hospital bed, hindi napigilan ni Don Ramon ang alalahanin si Angel. Angel, nasaan ka na? Bulong ni Don Ramon habang pinipilit pigilan ng mga luha. Labis ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang apo. Hindi niya alam kung ligtas pa ba ito, kung may kinakain o natutuluyan man lamang. Sa oras ng kanyang kalungkutan, napagtanto ni Don Ramon ang isang mapait na katotohanan. Ginusto niyang mapabuti si Angel, ngunit ginamit niya ang maling paraan. Maganda nga ang intensyon niya, pero malinaw na isang pagsisinungaling pa rin ang ginawa niya. Ang pagsisising bumabalot kay Don Ramon ay lalong nagpapahina sa kanyang katawan. Ngunit mas matindi ang kanyang pangambang baka huli na ang lahat at hindi niya na muling makita pa si Angel. Isang umaga sa ospital, habang tahimik na nagpapahinga si Don Ramon sa kanyang hospital bed, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Angel. Umiiyak ito at halatang balisa. Agad itong tumakbo palapit sa kama ni Don Ramon at mahigpit siyang niyakap. Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na nasa ospital kayo. Kung hindi ko pa nakasalubong si Manang Fe sa mall ay hindi ko pa malalaman na nangyari sa inyo. Sorry po kung naglayas ako. Umiiyak na sabi ni Angel. Salamat sa Diyos at bumalik ka na, Angel. Ako rin. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang ginawa kong pagsisinungaling ay isang malaking pagkakamali. Nais ko lamang na matutunan mo ang halaga ng simpleng buhay. Pero hindi ko dapat ginawa yun sa iyo. May iba pang paraan at maling paraan ang napili ko. Puno ng pagsisising wika ni Don Ramon. Bahagyang ngumiti si Angel ngunit ang mga luha nito ay patuloy pa ring tumutulo. Lolo, naiintindihan ko na kung bakit niyo ginawa yun. Nakapag-isip-isip ako. Masyado ako nabulag sa karangyaan at nakalimutan kong halaga ng mga maliliit na bagay at nakalimutan kong magpakatao. Tura ni Angel. Hinawakan ni Don Ramon ang kamay ng apo. Huwag ka nang umiyak, apo. Ang importante, ligtas ka at nagbalik ka sa akin. Lahat ng pagkakamali ay may aral. Sadyang may mga bagay talagang natututunan natin sa isang masalimuot na paraan. Nakangiting sambit ni Don Ramon. Lolo, nangangako po ako na magbabago ako. Marami akong natutunan nung nasa baryo tayo. At ngayon alam ko na ang tunay na halaga ng mga simpleng bagay. Hindi ko na babaliwalain ang mga yun. Nakangitiring wika ni Angel. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Angel.
Wika ni Don Ramon. Ako rin po, Lolo Ramon. Basta magpagaling po kayo agad ha. Sabi ni Angel habang patuloy sa pagluha. Nagkatinginan silang maglolo habang puno ng pagpapatawad at pagmamahalan ang kanilang mga mata. Mabilis ang naging pag-recover ni Don Ramon simula nang bumalik si Angel. At makalipas ang ilang araw ay nakalabas na siya sa ospital. Sa pagbabalik nila sa mansyon, unang ginawa ni Angel ang humingi ng tawad sa mga kasambahay sa kanyang mga nagawang pagkukulang at hindi magandang pakikitungo rito. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko noon. Hindi ko na po uulitin. Nangangako po ako sa inyo na ibang Angel na makakasama niyo rito sa bahay. Taus-pusong sabi ni Angel sa mga kasambahay. Natuwa si Don Ramon sa eksenang yon dahil nakita niya ang kababaang loob ni Angel. Simula noon, malaki ang naging pagbabago ni Angel. Tuwing bumibisita si Don Ramon sa bahay ampunan na kanyang sinusuportahan, ay masaya nang sumasama si Angel. Tinutulungan na siya nito sa pagbibigay ng mga donasyon at pakikipaglaro sa mga bata. Hindi na rin ito materialistic tulad ng dati. Mas pinapahalagahan na nito ang pagiging simple at pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga taong nakapaligid dito. Nang bumalik sa pag-aaral si Angel, ay tuwa at pagmamalaki ang naramdaman ni Don Ramon dahil palaging mataas ang mga grado ng kanyang apo. Nakita niya ang sipag at dedikasyon ni Angel na hindi lang nagbago sa ugali, kundi maging sa pananaw sa buhay. Lumipas ang ilang taon, si Angel ay nagtapos ng may karangalan sa kanyang kurso at nagpasya na sumama sa mga advokasya ng kanyang lolo. Naging bahagi si Angel ng mga programang pangkabataan at tumulong sa pagpapalawak ng mga charity works ni Don Ramon. Ang mansyon ni Don Ramon ay naging bukas sa mga outreach activities at masiglang nakikilahok si Angel sa pagtulong sa iba. Sa huli, napagtanto ni Don Ramon ang isang mahalagang aral, at yun ay ang hindi na niya kailangan pang itago ang yaman para maituro ang tamang ugali sa isang bata. Ang mahalaga ay maipakita niya pa rin sa apo niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakikita sa kung anong meron ka, kundi mas makikita ito sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Masayang namuhay si Don Ramon at Angel na ngayon ay magkasangga sa paggawa ng kabutihan para sa kanilang komunidad. At sa muling pagbabalik ni na Don Ramon at Angel sa baryo matapos ang mahabang taon, ay magkahawak kamay silang naglalakad sa taniman ng patatas na minsang naging bahagi ng kanilang pagkatuto. Wakas.